Sayang ko, magsasalaysay po dito kahit na ang Iglesia ni Cristo at si Brother Eli Soriano. Mga kababayan, magugulat po kayo dito. Alam niyo po ba, pinabulaanan po nila si Pastor Quiboloy. At tinawag po ng mga sinungaling at nagkiklaim. Ay pag-usapan natin to Biblia sa Biblia. Mga kababayan, this is very interested. Mga kapatid, bisa natin dito. Franchise, no? Paano ko kayo didebatiin yan na ako ang may-ari ng kaluluwa nyo? Ako ang may-ari ng kaluluwa nyo? Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Ganyan kalapastangan si Mr. Apollo Quiboloy. Bakit mali yung sinabi ni Mr. Quiboloy na kanya raw ang kaluluwa ng tao at ang sanlibutan daw kanya na rin? Kanya na din daw. Tuloy natin. Abag po sa Biblia yan, mga kababayan. Ezekiel 18:4, ito ang ating mababasa. Buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Hindi na ninyo sasambitin pa ang kawikaang ito sa Israel. Narito lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng Ama, gayon din ang kaluluwa ng Anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Ito po yung kahayag ng Diyos. Ang Diyos mismo may sabi niya na ang lahat ng kaluluwa ay Kanya. Anak, Ama, lahat ng tao. Kabilang itong nag-aangkin na lumalapastangan sa Diyos na sa Kanya rin lahat ng kaluluwa. Ayan mga kababayan, narinig niyo po ba yun? Ako lang po. Sabihin ko lang po sa inyo to. Yung sinasabi po ni Pastor Quiboloy na akin daw ang kaluluwa nyo. Tayong lahat. Yan po ay totoong malaking kalapastangan para sa taong bayan. Ako po, naniniwala ako, maganda yung ginagawa ni Quiboloy. Ang gusto ko sa kanya, alam nyo kung ano mga kababayan ko, yung pagta-charity niya. Yung pagtulong niya sa tao, pagtulong niya sa ganito. Kasi yung pondo ng simbahan, nakikita natin doon. Okay? But we are not part of sa kanyang mga activities sa church simbahan. Well, maganda yung mga nagagawa niyang pagcha-charity. Pero, in terms para doon sa doctrine, mga kababayan ko, pagdating sa doktrina, hindi kami magkakasundo. Maganda yung ginagawa ng Kingdom of Jesus Christ. Pagtulong sa tao, pagtulong sa mga member, pagtulong sa mga kababayan natin, mga mahihirap. Yan ang nagustuhan ko doon, mga kababayan ko. Pero, hindi po ako favor doon sa doctrine niya. Maybe alam niyo mga kababayan ko, sa doctrine kami magkakatalo. Kasi mga kababayan ko, hindi po ako maniniwala na ang kaluluwa ko ay pag-aari mo. Never mangyayari yun. Mga kababayan ko, na ang kaluluwa ng lahat ng tao. Kaya nga sabi po dito, dinibang po siya kagad nitong Iglesia ni Cristo, mga kababayan. At pinabulaanan yung mga statement niya na ang claimant niya is pag-aari niya lahat ng kaluluwa ng mga tao dito sa mundo. Kasi po yung doctrine ninyo na siya po ay appointed son of God. Appointed son of God. Hindi, lahat naman po pwede maging appointed son of God Pwede maging appointed son of God. Ikaw, ako, anak tayo ng Diyos Pare-parehas tayo anak ng Diyos. Hindi lang ikaw ang anak ng Diyos. 'Di ba? Hindi lang ikaw ang anak ng Diyos. Mga kababayan ko. Yun. Hindi pwede na ikaw lang anak ng Diyos. Hindi rin pwede na ikaw yung sinasabi ng Biblia ang Mesaya. Hindi pwedeng si ikaw at si Kristo ay iisa. Wala po sa Biblia nun. Mga kababayan ko. Mga kababayan. Wala ang inapoint lang at pinababa dito ng Diyos Ama ay si Kristo. Tama po ba ako, mga kababayan ko? Wala pong sinabi sa Biblia na pinababa ng Diyos Ama si Quiboloy sa Pilipinas para magtayo ng simbahan niya. Kasi ang sabi po ng Panginoon, 'di ba? Tama po ba ako?
Sabi ko sa inyo, nag-aral ako ng theology kung bakit alam ko po ito ha. Pasensya na po. Medyo matatapik ko po kayo ha. Sabi ko nga po mga kababayan ko, sa aming mga napag-aralan, mga kababayan ko, pagdating sa Biblia, ang sinugo ng Diyos Ama ay si Kristo. Wala pong pangalan na Kiboloy sa Biblia. Ang nagmamay-ari ng ating mga kaluluwa ay ang Diyos lamang. At hindi po sinabi sa Biblia na si Kiboloy. That's why sinabi niya, sabi ni Ma'am Shirley Santa Maria, John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that who should be perished, that who should life everlasting life." Sino man sumampalataya sa akin ay may maliligtas. Yan po ang sabi ng Diyos. At sino po ba itinutukoy doon? Si Kiboloy po ba? Hindi po si Kiboloy. Si Kristo. Si Jesus. Kaya malabo po na mangyari na ang kaluluwa natin ay mapupunta po at pag-aari ni Kiboloy. Wala pong ganun. Mga kababayan ko. Kasi sabi naman sa Biblia, mga kababayan ko, ano ba ang sabi ng Panginoon, mga kababayan ko? Ito, totoo pagdating dito. Ano ba sabi ng Panginoon sa kanyang salita? Ang sabi ng Panginoon Diyos, ano ba itatayo ng Panginoon unang-una? Mga kababayan ko. Sabi niya dito sa batong ito, itatayo ko ang aking I forgot the verse eh. Sinabi ni Kristo na dito sa batong ito, itatayo ko ang aking, mga kababayan ko. May sinabi ba doon ang aking kingdom of Jesus Christ? Ano totoo to? May sinabi ba sa Biblia na itatayo niya ang kingdom of Jesus Christ sa batong ito? Ano ba sinabi ng Diyos, mga kababayan ko? Correct me if I'm wrong. Mga kababayan ko, ano sinabi niya? Dito ko itatayo sa batong ito ang aking iglesia, mga kababayan. Kaya, from the first step, mga kababayan ko, from the beginning, wala pong Kiboloy na nakasulat sa Biblia na siya ang appointed Son of God. Claimant niya po yun. Second, wala rin pong sinasabi sa Biblia na ilalagay ko dito sa batong ito ang kingdom of Jesus Christ. Wala pong ganun. Mga kababayan ko. Mga kapatid. Wala po. Third, mga kababayan ko, ano po ba ang third? Ano po ba ang third, mga kababayan ko? Ano po ba ang third, mga kababayan? At wala ring sinabi sa Biblia na pagbaba ni Kiboloy at sinilang sa Pilipinas, mga kababayan ko, siya ang magmamay-ari ng inyong kaluluwa. Ulitin ko, ano po sabi dito, mga kababayan ko, ng mga kapatid natin iglesia. Ito po. Ako ang may-ari ng kaluluwa niyo. Ako ang may-ari ng sanlibutan. Ayan. Dagdag natin to. Siya daw ang may-ari ng sanlibutan, ha? Saan may-ari ng sanlibutan? Ngayon, ako ang may-ari ng sanlibutan. Ngayon. Ganyan kalapastangan si Mr. Apollo Kibuloy. Bakit mali yung sinabi ni Mr. Kibuloy na kanya raw ang kaluluwa ng tao at ang sanlibutan daw kanya na rin? Labag po sa Biblia yan, mga kababayan. Ang sabi kagad ng ministro ng Iglesia ni Cristo, labag po sa batas ng Biblia yan. Unang-una. Totoo po yun, mga kababayan ko. Labag po labag na labag po yan sa batas ng Biblia dahil po, mga kababayan ko, ang ginagawa po ni Pastor Kiboloy ay di umano, mga kababayan ko, di umano ay siya daw po ay bumaba dito sa langit. Sabi naman ni Ma'am Bim, sabi ni Jesus, ikaw si Pedro at si Pedro sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesyang simbahan. Correct. Oh, thank you for that verse. Sabi niya dito, tuloy natin mga kababayan ko Ezekiel 18:4, ito ang ating Ezekiel 18:4, ang basa. Buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Buhay ako, sinabi ng Panginoon Diyos. Hindi na ninyo sasambitin pa ang kawikaang ito sa Israel. Hindi na ninyo sasambitin pa ang kawikaan na ito sa Israel. Sabi dito Narito lahat ng kaluluwa ay akin. Sabi ng Diyos to, narito lahat ng kaluluwa ay akin. Ano kanino? Kay Jesus o kay Kiboloy?
Kay Jesus. Di ba? Sabi pa, Kung paano ang kaluluwa ng Ama, gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin. ganun ang kaluluwa ng Ama, ganun din ang kaluluwa ng sa akin. Sino nagsasaysay dito? Si Kristo. Tuloy. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Ito po yung kahayag ng Diyos. Ang Diyos mismo may sabi niya. Oh, it came from the word from God. Now, mga kababayan ko, sa Lumang Testamento nang sinabi ng ating Diyos, wala pong nakasulat na ang kaluluwa nyo ay pag-aari ni Kiboloy. Kaya medyo magmilay-milay tayo sa pag-aaral at wag po basta-bastang maniwala. Dahil mga kababayan ko, napakalawak po ng Biblia. At ibang tao po dito ay magagaling at eksperto. Kagaya na mapapanood nyo sa video na to mga kababayan ko, na merong isang magaling sa expert sa Biblia na talaga naman na kahit ako ay hinangahangaan ko. Dahil lahat ng pasikot-sikot, kabisado nitong tao na to. Nasusunod na video. Panoorin natin. Na ang lahat ng kaluluwa ay Kanya. Anak, Ama, lahat ng tao. Kabilang itong nag-aangkin na lumalapastangan sa Diyos na sa Kanya rin lahat ng kaluluwa. Anong klaseng Ito mga kababayan ko magugulat kayo. Isa to sa mga pinakamagagaling na Bible theologists. Tuloy. propeta si Kibuloy? Hindi sa Diyos yan. Bula ang propeta yan. Bula ang Kristo pa. Ayan mga kababayan ko nakakagulat to mismong sa words niya na nagsabi, bula ang propeta yan, bula ang Kristo pa yan. Diretsahan, sabi ni Brother Eli Suriano. O, tuloy. Kasi mahilig magsabi ng hindi totoo. Si Chris Aquino lang niloko niya May pagka-showbiz din kung minsan, di ba? Anyway, namayapa na po si Brother Eli Suriano. Wala na po siya sa mundo. Siya na po ay kapiling na ng ating Diyos at pinagpahinga na. Tuloy. Niloloko niya Bakit? Sabi niya kay Chris, ang revelation ko naman talaga yung si Pinoy But I have given my word to Kibo. Ay, naalala niyo yun. Naalala ko yan Nung mga panahon nga pala, no, di ba si Kiboloy, si Pastor Kiboloy noon, nagkakaroon siya ng mga prediction, mga kababayan. Kung nagka-prediction, sabi niya, dito tayo. Ito ang hiniling ng Diyos sa atin. Ito yun nagkaroon siya ng prediction. Ang pinromote niya si Gibo. Si Gibo Chidoro ang pinromote niya that time, mga kababayan ko. Mga kapatid. Tapos, nung nakausap niya si Chris Aquino, ang sabi niya naman, ang prediction niya naman daw, ay si Noy naman daw talaga. Tuloy natin. O tinan mo, baliktarin ito. Sinungaling talaga to. Sige, demanda mo ko. Sinungaling ka talaga. Basa, pakinggan nyo. Your brother is doing wrong. Pastor, you should have had faith. Ano? You know, ang revelation ko naman talaga si Pinoy. Pero Ang revelation niya daw noon ay si Pinoy. Mga kababayan ko, nung kausap niya si... Ayan, the scenarios, kausap niya si Chris harap-harapan Chris Aquino. Ayan Faith. ano? You know, ang revelation ko naman talaga si Pinoy. Pero I have given my word to Gibo. Oo nga Amo yan, ang revelation daw niya galing sa kanyang tatay, si Pinoy. Pero nakasagot na raw siya kay Kibo. Mga kababayan ko, Diyos ko. Alam mo, ito gusto ko kay Brother Eli Straight to the point, tapos pag binakbakan niya talaga, mga kababayan ko. Parang talaga straight to the point, pupuntuin niya talaga, sinungaling to! Ganun siya mag-debunk. Actually, dinebunk niya si Kiboloy dito. Giba talaga Tuloy. Ano naman ang sabi niya tungkol kay Gibo? Basta pakinggan natin. Tonight, let it be known unto all Filipinos that the Almighty Father has appointed a president for this nation. Seriously? Mga kababayan ko? Ito sinabi niya, straight to the point
Paano siya dinibunk ni Father Eli? Tuloy natin. Ito yung sabi niya. Natin. Tonight, let it be known unto all Filipinos Tonight, let it be known to all Filipinos that the Almighty Father has appointed the President Uy, si Almighty Father appointed the President. for this nation. He is no other than Gilbert Fidelio. Wow! Ayan na ha, mga kababayan, mga kapatid. Tuloy. Tamo, ang ginagamit mo, pangalan ng Almighty Father mo. Kita mo. The Almighty Father has appointed a president to this nation. He is no other than Gilbert Gibo Teodoro. Eh di yun ang sabi ng Almighty Father mo. Ba't ang sabi mo naman kay Chris Aquino, ang revelation ko naman talaga si Pinoy. Kaya lang I have given my word to Gibo. Eh di baliktarin ka. Paano ka nga yan sa Diyos niyan? Kapatid na Maricel, ay kung itatanong mo sa akin, pagkakaiba namin, si Kibuloy sinungaling. Tuloy. Salita. Ako nagsasalita ng salita ng Diyos na nasa Biblia. At never kong inaangkin yung salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, ang lahat ng kaluluwa akin. Ang kaluluwa ng Ama, ang kaluluwa ng Anak, akin, lahat. Ito ngayon, sabi niya, akin ang kaluluwa nyo, 7 bilyon, sabi niya. Mali, wala sa Biblia. Tapos sabi niya, lahat ng ginto sa Amerika, 8,000 metric tons, 5,000 sa Germany. Ano sabi niya? Kaya ito Bisaya, ako na tanan. Akin lahat yan. Paano ka maniniwala dyan? Hindi naman reality yan, kapatid. In reality, in spirituality, hindi totoo na kanya yan. Ayun ang nakakagulat doon, mga kababayan. 'Di ba? Kita mo ang nakakatuwa dito, no? Kaya ako hindi ko kinakampihan din ng iglesia, hindi ko kinakampihan ng ganito. But I just want you to know, guys, na maraming side, mga kababayan ko, maraming side na may paksa dito na sinasabi ni Brother Eli Villanueva, Brother Eli Soriano, na yung totoo. Kung tutusin, sabi ni Kiboloy, tonight, Almighty Father spoken, ganito, na tayo na mayroon daw na halal ng presidente. It's Gibo Teodoro. Pagbaba ni Gibo Teodoro, mga kababayan ko, okay. As ang ending, nanalo si Pinoy. Hindi napabulaanan siya doon. Dinalaw ni Chris Aquino. Ang sabi naman doon ni Kiboloy, ganito, ganyan. Ang prediction naman daw niya si Pinoy naman daw. But suddenly, naka-oo na daw siya kay Gibo. Tapos, sabi mo, hindi pa pwede yun. Sino ba nagsabi? Question doon, sino ba nagsabi? Si Almighty Father ba talaga o ikaw lang? Malabo po yun, mga kababayan ko. Kaya malabo sa pinakamalabo yung tanong na yun. Diba? Mga kababayan ko, sabi pa doon, diba, chinek din siya, pinak-check din siya. Ang maganda lang dito, mga kababayan ko, sa totoo lang, kay Brother Eli Soriano, na-debunk niya yung mga kasinungalingan nung ibang, masasabi natin na, sa Biblia kasi, bulaang propeta, ika nga nila. Alam mo sa Biblia kasi, sabi nila, sa huling araw, maglalabasan ng mga bulaang propeta sa buong mundo. No? I'm not saying that Kiboloy is a bulaang propeta. Kayong bahalang humusga doon. Hindi naman ako Diyos eh. Diba? But, mga kababayan ko, the question dito, mga kapatid, ang pinakamahalagang tanong dito sa lahat ng pinag-uusapan natin, mga kababayan ko, ay based doon sa Biblia. Number 1, hindi ako naniniwalang siya ay appointed son.
Wala po kasing alam, kahit sino po ay pwede pong maging anak ng Diyos. Okay? We are the son of God. Anak tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Hindi lang siya lang ang mahal ng Diyos. Second, hindi pag-aari ng tao, hindi pag-aari ng iisang tao o nagkatawan tao, ang kaluluwa. Kasi malabong mangyari mga kababayan ko na si Kibuloy at si Jesus ay iisa. Wala pong ganun. Mga kababayan ko, that's too impossible. Kasi sa Biblia, si Kristo ay si Kristo. Mga kababayan ko. Sa kanyang statement din nung sinabi niya na nakarating na siya ng langit thousands of years, light years ago, hindi ako maniniwala doon. Mga kababayan ko. Dahil isa lang ang taong sinama ni Jesus sa langit. Sa bayan banal. Mga kababayan ko. Yung kasama niyang pinako sa krus. Nasa Biblia yon. Second, kung si Kibuloy talaga ang nagmamay-ari, mga kababayan ko, kung si Kibuloy talaga ang nagmamay-ari ng mga ganitong pamundo, well, prediction niya yun. Pero, hindi ako maniniwalang na siya ang Misaya. Mga kababayan ko. Hindi talaga. Kasi ang pinaniniwalaan ko, hindi si Kibuloy. I just want to remind, hinahangaan ko yung mga charity ginagawa nila, hinahangaan ko yung mga charity na ginagawa nila sa bansa natin, hinahangaan ko yon at hanggang dun lang ako. Pero pagdating sa kanilang doctrine, hindi ako maniniwala. Okay? Mga kababayan ko, hindi ako maniniwala sa kanilang doktrina. Dahil tandaan ninyo, kapag sinabi ito mga kababayan ko, totoo ito na kapag sinabi sa mga relihiyon ninyo, ang isang tao ay katumbas ng isang anghel, katumbas ng ni Jesus, ang isang tao, huwag po kayo maniwala. Wala sa Biblia nun. Never mangyayari na may hihigit at magiging kaliwang kana, may hihigit o never na may hihigit kay Jesus na isang tao. Dahil tayo ay nilalang lamang ng Diyos at si Jesus ay anak ng Diyos na lumikha sa atin. Mga kababayan, wake up. Hindi pa huli ang lahat. Kung napapanood mo to at may ganyan sa simbahan mo, lumabas ka na. Matakot ka. And by the way, I'm very impressed to Eli Soriano, late brother Eli Soriano, and sa two minister ng Iglesia ni Cristo na dumibang dito. Maraming salamat po sa inyo sa pagsasalaysay ng katotohanan. Sayang, no? Di natin nabutan si Brother Eli.